بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Sa mga oras na ito, ang ating pag-usapan ay ang al-usul o usul sunnah ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kung saan ito ay kabilang sa kanyang sinabi na nararapat sa isang mananampalataya na paniwalaan niya mga bagay na ito, kundi ay maaring hindi siya kabilang sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. At ang paksa na pag-usapan natin ay ang al-imanu qawlun wa amal yazidu yanqus. Ang iman, pananampalataya, ay ito ay salita at gawain. Salita ng dila at saka ng puso, at ganoon din na ito ay gawain ng katawan ng isang tao. Yazidu yanqus. Ibig sabihin ito ay nababawasan, ito ay tumataas, at ito ay humihina. At ang pangalawa na pag-usapan natin ay yung tinatawag na hukmu tarikus salah. Hukmu tarikus salah. Yung tinatawag na ano ang mga rulings sa pag-iwan ng tao sa pagdarasal. Ito ay kabilang sa nabanggit ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. So dito sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na ang katotohanan ng pananampalataya ay qaulun wa amal. Ibig sabihin ay qaul, sinasabi ito ng dila at ng puso ng isang tao, at saka wa amal, at ginagawa ito ng katawan ng isang tao. Yan ang isa sa mga ta'rif na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal na paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At kanina sinabi na yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar. At dito sinabi niya na ito ay may mga dalil mula sa Quran saka sa hadith, katulad ng nabanggit sa isa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ito ay sa hadith ni Imam Abu Dawud at Tirmidhi, na kung saan itinama ni Sheikh Albani rahimahullah na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin, ang pinakaganap na pananampalataya, na akmalul mu'minina imanan, ang pinakaganap na naganap yung kanyang iman sa mga mananampalataya ay ahsanuhum khuluqa, ang sila na mayroong pinakamainam na pag-uugali. So dito ay yung gawain ay pinasok sa iman o pananampalataya. Kaya sinabi sa ibang hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging ganap na mananampalataya ang isa sa inyo maliban sa mahalin niya, gustuhin niya sa kanyang kapatid ang mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. So dito ay yung pananampalataya ay hindi lamang yung iman na paniniwala ng puso, bagkus ay narapat na ito ay paniniwala ng puso at sinasabi ng dila at ginagawa ng katawan ng isang tao. So dito yung mabuting pag-ugali ay kabilang sa iman o pananampalataya. Katulad ng nabanggit sa isang hadith, na kung saan ito ay sa hadith ni Imam Muslim, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ang pananampalataya ay napakaraming klase, 70 klase ito, napakaraming klase. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Ang pinakamainam dito, pinakamainam sa iman ay ang qawlu la ilaha illallah, ang pagsasabi ng qawlu la ilaha illallah. So ibig sabihin ay sinasabi mo itong la ilaha illallah na nandito sa puso mo. Kaya sa hadith, man qala la ilaha illallah, sino man ang sabihin niya ang la ilaha illallah na mukhlisan fi qalbihi, ibig sabihin ay dalisay ang kanyang sinasabi sa kanyang puso, ay dakhalal jannah, ay makakapasok sa paraiso. So dito sinabi dito na pinakamainam sa klase ng iman ay yung la ilaha illallah, at waadnaha, pinakamaliit niya ay imatatul adha anit tariq. Ibig sabihin yung kunin mo yung mga bagay na nakaharang sa daanan, wal haya'u syu'batun minal iman. So dito makikita natin dito yung la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah, sabihin mo la ilaha illallah ay sinasabi, at syempre nasa puso ito, imatatul adha, yung tanggalin mo yung mga bagay na nakaharang sa mga daanan, na kung saan ito ay nabanggit sa hadith na dahilan ng pagpapatawad ni Allah sa isang tao dahil sa kanyang pagtanggal ng mga
sanga na nakaharang sa daanan dahil sa bagay na ito, pinatawad siya ni Allah. So ito ay gawain ng katawan. Saka wal haya'u syu'batun minal iman. Yung pagkakaroon ng hiya ay kabilang sa iman, kabilang sa pananampalataya, at ang hiya ay gawain ng puso. So, ibig sabihin ay makikita natin sa hadith na ito na kung saan ang iman ay tinatawag na salita, gawain ng puso, at gawain ng katawan. So yan po ay mga delil na kung saan patunay lamang na ang tinatawag na iman ay gawain ng hindi lamang ang puso kundi gawain ng dila at gawain ng puso at gawain ng katawan ng isang tao. At ang murji'a naman, kabilang sa mga naligaw na mga sekta ay ang murji'a. Ang murji'a, sinasabi nila, la yadurru ma'al imani ma'siyah. Ibig sabihin ay kapag ang isang tao ay mananampalataya, kahit gumawa siya ng kasalanan, ay siya pa rin ay mananampalataya at hindi nababawasan ang kanyang iman o pananampalataya. At ang mga Khawarij naman at saka Mu'tazila, kanila sinabi na ang gumawa ng malaking kasalanan ay siya ay kafir, at ang Mu'tazila naman ay hindi nila sinasabi na siya ay isang mu'min, hindi nila sinasabi na siya ay tinatawag na fasik o makasalanan. Pero nagkakaisa sila na kapag namatay ang isang tao na nakagawa ng kasalanan, malaking kasalanan, kahit hindi dito yung shirk, hindi kabilang dito yung shirk, yung malaking kasalanan lamang. Halimbawa, zina, halimbawa, riba, mga malaking kasalanan, kapag nagawa ito ng isang tao, ayon sa Mu'tazila at saka ng Khawarij, ay siya ay manatili sa impyerno. Yan ay kabilang sa pagkaligaw ng mga sektang ito. Ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang iman ay ito ay gawain, salita ng tao at saka ang kanyang puso at ang kanyang gawain ng kanyang katawan. At ito ay tumataas at ito ay tinatawag na humihina. At ito ay nararamdaman natin sa ating pamumuhay. Minsan, tumataas ang ating iman at makikita natin, mararamdaman natin sa ating mga sarili na napaparami tayo ng mga gawain, ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At may mga panahon naman na kung saan nakikita natin, napapansin natin sa ating mga sarili na halos mapangalagaan lang natin ang ating mga obligasyong sala, ngunit ang ibang mga gawain na mabuti ay hindi natin maisabuhay dahil sa pagkahina ng ating pananampalataya. Ang iman ay ito ay nababawasan at tumataas katulad ng nabanggit sa Al-Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Suratul Anfal. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. At kapag nabasa sa kanila ang mga talata mula sa Quran ay zadatuhum imana, ay tumataas ang kanilang pananampalataya. Ito ay nasa Banal Quran, Suratul Anfal number 2, na patunay na ang iman ay tumataas at ito ay humihina. Ito po ay nararamdaman mismo ng isang tao. Yan po paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pero ang Mu'tazila, katulad na banggit natin, sila ay kabilang sa mga naligaw dito na sinasabi nila na hindi makakaapekto yung mga gawain na masasama sa iman ng tao. Pare-parehas ang tao. Kapag sila mananampalataya, pare-parehas. Sa mga Khawarij naman at sa Mu'tazila, kapag ang isang tao ay nakagawa na tinatawag ng malaking kasalanan, sa Khawarij ay siya ay kafir. Kung sa mga Mu'tazila ay hindi siya tatawagin na mu'min at hindi siya tatawagin na isang taong makasala. Wala silang, hindi na tinawag, bayna sa pagitan ng dalawang ito. Ngunit kapag namatay, ay siya ay manatili sa impyerno at ito ay taliwas sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah dahil maaring ang isang tao ay makagawa ng malaking kasalanan at maaring siya ay patawarin ni Allah dahil kung hindi siya nakagawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang iman ay tumataas at ito ay bumababa, humihina at lumalakas. Yan ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah base sa mga dalil na binasa natin mula sa Quran, mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman, ang paksa na pag-usapan natin ay hukmu tarikus salah. Ano ang hatol sa tinatawag na pag-iwan ng salah? Ang pag-iwan ng sala ay nagkaisa po ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ito po ay gawain na karumal-dumal. Ito po ay pinakamalaking kasalanan sa Islam pagkatapos ng shirk o pagtatambal kay Allah ay ang pag-iwan ng sala, ang pinakamalaking kasalanan sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sinabi ni Imam Ahmad, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ. Sino man ang iwan niya ang sala ay tunay na siya ay lumabas sa Islam, faqad kafar. Walaysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa salah. At walang bagay na o gawain
na kapag ito ay iniwan ng isang tao ay magiging kafir siya maliban ang salah. Faman tarakaha fahuwa kafirun. Sino man iwan niya ang salah ay kafirun wa qad ahalallahu qatlahu, at pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay parusahan ng kamatayan kapag hindi siya nagbalik loob at hindi siya muling nagsagawa ng salah. Okay. So dito ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang tinatawag na pag-iwan ng sala. Una-una nagkaisa sila na ito ay napakalaking kasalanan pagkatapos ng shirk. Pagkatapos dahil ang sala ay pangalawang haligi ng Islam. Pangalawang haligi ng Islam. At sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ito ay sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na ito ay tinama ni Sheikh Albani rahimahullah, na kung saan ang hadith na ito ay ang sinabi ang kasunduan sa pagitan natin at pagitan nila, pagkakaiba sa kasunduan, ay ang salah. At sino man mag-iwan dito ay tunay na siya ay lumabag sa Islam. Sa ibang hadith, ang pagitan ng pagiging kufr at saka ng pananampalataya ay ang salah. At sino mag-iwan dito ay tunay na tinatawag na siya ay nakagawa ng gawaing kufr. So dito dapat natin malaman na nagkaisa sila na ang gawain na pag-iwan ng sala ay ito po ay malaking kasalanan sa Islam. Nagkaroon lang sila at nagkaisa din sila na kapag iniwan ng isang tao ang sala, na pagkamuhi niya sa sala, na hindi niya pagtanggap sa sala, na ito ay utos ng Islam at ito ay kinamumuhian niya, ayaw niyang tanggapin, ay sila ay nagkaisa na ito po ay gawain na kufr o paniniwalang kufr. Ibig sabihin, siya ay tinatawag na tumalikod sa Islam kapag ang kanya paniniwala ay ang sala, ay ito ay kinamumuhian niya. Ayaw niya ang sala. Iniwan niya ito dahil kahit na isa buhay niya actually ang sala, pero kinamumuhian niya. Ayaw niya ng sala, pero ginagawa lang niya ito, ay siya rin ay lalabas sa relihiyong Islam. Dahil napakahalaga po ang iman o pananampalataya. Ngunit, nagkaroon sila ng khilaf. Dalawang pananaw ang mga ulama kapag ang isang tao ay iniwan niya ang sala, na siya ay nang dahil sa kanyang katamaran. Pag sinabi mong magsala tayo kapatid, sasabihin niya inshallah. O kaya magsagawa ka ng isama mo ako sa dua mo na ako ay gabayan ni Allah, patnubayan ni Allah. Pero hindi siya nagsasala. Hindi siya nagsasala. Katamaran, hindi siya nagsasala. Pero tanggap niya ang sala na ito ay obligasyon ng isang Muslim, pero hindi siya nagsasala. Katamaran. Lahat ng mga ulama dito, may mga ulama na nagsabi na kapag iniwan niya ito ng tuluyan ay tunay na siya ay lalabas sa relihiyong Islam. At may mga ulama naman na kanilang sinabi na siya ay tinatawag na fasik. Ibig sabihin siya ay makasalanan. Siya ay makasalanan. Pero siya ay paparusahan pa rin. Ganun pa man, kahit na hindi siya kafir, siya ay tinatawag na fasik, ay kinakailangan na utusan siya ng sala. At kapag hindi pa rin siya nagsagawa ng sala, sa ibang madhab, ay ikukulong siya. Sa ibang madhab naman ay siya ay pinapahintulutan sa kanya pinapahintulutan na siya ay parusahan ng kamatayan kapag hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pagkakaiba ay may mga ibang ulama kanila sinabi na ito ay hindi siya lalabas sa Islam. Siya ay siyang fasik. Pero ang ibang mga ulama naman, katulad na nabanggit natin, siya ay tinatawag na kafir. So dito, anumang anggulo ang tingnan natin, ang pag-iwan ng sala sa dalawang pananaw ay malaking kasalanan. May kaparusahan dito sa mundo at saka sa kabilang buhay, at ito ay pinakadakilang kasalanan. Kaya narapat sa siyang manampalataya na hindi niya iwanan ang sala. Ito ay pangalawang haligi ng Islam. Bunil Islam ala khams. Una-una ay pinatayo ang Islam sa 5, at ang pinakauna rito ay ang shahada. Shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Pangalawa dito ay iqamus salah. Itayo ang sala. At ganoon din sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan awalu ma yuhasabu bil abd. Unang-unang lilitisin sa isang tao sa kabilang buhay ang kanyang sala. Kapag nagtagumpay ito, ay saka titinan ang kanyang ibang mga gawain. Pero kapag hindi nagtagumpay ang kanyang sala, ay hindi magtatagumpay ang kanyang ibang mga gawain. Hindi titingnan ni Allah ang kanyang ibang mga gawain. Napakadelikado po ang pag-iwan ng sala. So ito po itong paksa ito ay napakahalaga po na malaman ng isang manampalataya para mabilang siya sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nawa po ay nakapagbigay tayo ng aral sa araw na ito, at hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan ni Allah ang ating mga
kaalaman, ganun din natanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabuting gawa. At ganun din, nagatibalan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kabutihan at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako uli ay bubati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.